Katana madudungisan na undefeated record. Marmol tinira ang mga idols ng flip top. At estudyante noon ni Sir Deo nagsalita na. Alamin natin ng mga yan, so tara. Madalas nga mag-trending ang mga videos ni Marmol. Ito lang nakarang araw, gumawa siya ng video kasama si Calix. Ang tema, magpapakita si Calix ng mga litrato ng mga battle MCs. At gagawa si Marmol ng mga diss sa kanila. At ito daw ay parte ng tryouts ni Marmol sa flip top. Six Street, mukha mo pangit. Kita mo to auto ahit. Grabe pet. Kala ko kung sino, malaman-laman ko mukha kang anino. Yun lang. Batas! Yan ang gusto ko. Labagin yung mga batas kasi alam kong lawmaker kayo. Lawmaker. Lawmaker, lawyer, o di ba lowest yung budget nyo? Ooh. Lowest budget, o di ba? Low budget, bro. Master, kumusta yung pagiging hari mo? Di bagay sa'yo yung tugma, parang multi-disorder, bro. Di na kailangan mag-disable. Dito'y disenyo laban sa disenyo. Ito mo talaga. Tipsy D. Tunog rap. Ay, hindi ba na mali? Mali. Tipsy D. Dapat magtulong lang kayo ni Shay. Malaman-laman ko. Siya si D. Lubyo. Ako'y D. Monyo. Ako'y D. Kompleto. Talagang D. Lapit dito. Sa kabilang balita naman, isa nga sa nagpasa ng entry sa paparating na process of Elimination 8 ay si Ice Doroha. Ginawa niyang imaginary na kabattle ay si Sir Deo. Flip top game! Ito na yung gante ng estudyante na minolesya mo dati. Ikaw guro sa aming klase. Pag nang insulto, napakagrabe. Si Sir De, yun daw lalaki. Paano nyo nasabi? Kung binuo ka na halige, ba't rumupok ka sa gwapo kong kaklase? Tapos sabi, special project. Yung pala gusto lang magpa-special at kami napiling subject. Grabe, pagiging groomer. Pinagpasa kami ng brief summary. Bakit daw walang garter? Lahat na lang, Sir Deo, dinadaan mo sa bola. Pagkukuha ng card, dapat dala yung kuya. Ayaw na sa'yo ng student. Pilit pa ng pilit. Huwag mong gayahin sa yung ngipin na parang napilit. Oh, di ba dito matatapos sa aking revelasyon? Hinahanap mo ba yung dead end? On the way pa lang yun. Kaya tanggalan ako ng lisensya. Huwag nang bigyan ng chance. Matalino daw yung Sir Deo, ba't di ka nag-think ng advance? Wala nagmamahal sa'yo, total wala ka namang fans. Tamang Deo lang pangalan kasi wala ka namang day one. Samantalang ako, si Sir Ice malupit. Kay Sir Ice walang higit. Narinig mo ba kanilang na-mention? Kaya anong laban ng teacher na may violation sa teacher na outstanding sa student evaluation? Sa mga hindi nakakilala kay Ice, pumabattle na siya sa mga underground leagues tulad ng Pulo, FRBL at Bargain. Kaya batak na din talaga ito sa pakikipag-battle. At sa huling balita, meron ng undefeated record si Katana na 8-0 matapos niyang makuha ang isa boy title itong nakaraang taon kontra Lipcram. Ngayon second sight 15, muling itataya ni Katana ang kanyang undefeated record kontra sa kapwa isa boy champion ng 2023 na si Invictus. Ayon nga kay EJ Power, sa pagkakataon na ito papabor siya kay Invictus at si Cripply naman ay hindi nakapili sa nasabing matchup dahil sa sobrang 50-50 ng laban. Champion versus champion, pre.
Katana versus Oma Invictus, pare. Putang ina naman, gagi. Ang ano to, no? Parang pareha silang matalim sa kanya-kanya nilang style, no? Style, hindi siya totally style clash, Oh. pero magkaiba silang style. Invictus, parang loyal siya sa style niya eh. Oo. Si Katana naman, mahilig mambutas. Tas, pag nahanapan ka niya ng butas, pupuntuhan ka niya dun sa sa nasilip niyang angulo na yun. Oo. Ngayon, iniisip ko, anong makikitang butas ni Katana kay Invictus? Yun yung iniisip ko. Butasan niya yung holo, parang gano'n. Mukhang mahirap din kasi kung maganda din naman yung holong mabibitaw, mahirap eh, no? Pero, feeling ko naman may mahanap si Katana dyan. Feeling ko hindi siya dun aatake. Feeling ko sa ibang angulo siya titingin dyan. Napapalakihin niya na lang. Si Invictus naman, Holorime, perfect. Alam mo yun, tangina, aesthetic. Ang nakikita ko lang problema ni Invictus is, ginagawa niya yun from round 1 to round 3. Medyo nagiging na yung tao. Parang, pagdating ng round 3, nauumay na. Napapagod, oh. Pagod na Napapagod, oh. Pagod ng painggan. Si Katana naman, iba-iba siya ng flavor. iba-iba siya ng atake. O iba-iba siya ng flavor na lalaro niya yung emosyon ng tao. Kinaganda kay Katana kasi kahit yung alam mo yung simpleng angulo kaya yung gawing epektibo, pre. Tulad nung ginawa niya kay Saint Ives na parang tayo na mistizo ka kasi gano'n, 'di ba? Parang napalala niya pa yun na yung mga tao nag-agree na putang na ako nga ang gandang silip. Magaling sumilip si Katana. Ito naman si Invictus, pare, tangin na yun, parang malupit siya mag-wordplay, no? Saka yung rhyming niya talaga, tangin na talagang sobrang hirap din. Tas yun, pareha silang champion. Parang no, parang parang may bragging rate sa kanila no. Tayo na sino mas magaling sa atin na champion, bitch. Parang gano'n, no. Tayo na maganda tong laban na to, pre. Katana versus Invictus. Gago kanina ko dito, man. At kay Invictus na parang Sayad 2.0, di ba? Tapos nakita mo naman yung nangyari kay Katana versus Sayad na split decision siya, man. 4-3. So, tingin mo man, medyo spoiler kaya tayo baka, no? Nakakahula tayo ng mga kanya-kanyang banat. Pero yun, so kung si Invictus 2.0 tas 4-3 ka kay Sayad, Sibling makuha ni Invictus yung round 1 tsaka 2. tatanungin mo lamang siguro si Invictus yun nga pagdating sa holo. Pero tingin ko sa pangmasa sa mas maepektibong banat, mukhang dun lalamang si Katana. Tabla ako dito, man. So kayo ba mga quiz, kung pupusta kayo sa labang Katana versus Invictus, kanino kayo papabor? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.